Alam mo, Colleen, matagal ko nang gustong gawin sa ito. Ang mawala ka sa landas ko kaso laging epal yung asawa mo. Nanggagarating saan niya at mas lalo pang sinakal ako. Kaya ang ginawa ko'y malakas siyang tinuhod sa gitnang bahagi niya at buong lakas ko siyang binalibag sa malamig na sahig. Narinig kong impit niyang sigaw kaya kahit nanghihina, inapakan kong likod niya. Kung matagal mo na palang gustong gawin sa akin yan, bakit hindi pa noon? Bakit tumakas ka? Bakit nagtago ka? Natatakot ka bang ikaw mauna sa ating dalawa? Ano bang gusto mo, Jimmy? Magpatayan tayo? Sunod-sunod kong tanong. Mas lalo pang inapakan ng kamay niya. Dahil sa ginawa ko yun, rinig na rinig kong pagtunog ng buto niya sa kamay. Senyales sa malala ang pagkakatapa ko. Di na rin niya maiwasang sumigaw dahil sa sakit na nararamdaman kaya't lihim akong umisi. Gusto mo bang magpatayan dalawa? Bakit ayaw mo pa ngayon? Total magkaharap na tayo, sulitin mo na. Minsan mo lang makilalang isang katulad ko kaya ano, tumayo ka dyan. Magpatayan tayong dalawa. Yan naman ang gusto mo, di ba? Tayo, Jimmy. Tumayo ka. Sigaw ko at sunod-sunod siyang sinipa. Binalot na rin ako ng galit sa buong katawan ko, kaya hindi ko na maiwasang ilabas pa sa kanya ang lahat ng to. Bubalik sa akin ang lahat ng ginawa niya, kung paano niya sinira ang buhay ko, kung paano niya kinunin ang dapat nararapat sa akin, kung paano niyang bawian ang buhay ng mga taong mahalaga sa akin, at kung paano niya gawing miserable ang buhay namin, lalong-lalo na ni Gabriel. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Ang kapal na mukha mo magpakita sa akin, demonyo ka. Mamamatay tao ka. Galit na galit kong sigaw. Namalayan ko rin lang nabasag ng salamin ng isa sa mga pribadong opisina sa headquarters namin dahil sa malakas kong ibinilibag sa Jimmy. Kaya umalingangaw ang alarm system nito. Intruder alert! Intruder alert! Kahit tapakan ko mga bubog, wala akong pakialam. Diretso lang ang pagkakatitig ko kay Jimmy Maceda na ngayon punong-puno ng dugo ang damit niya at kumakalat sa sahig dahil sa mga tumusok na bubog sa katawan niya. Demonyo ka talaga, Colleen. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit isa kang Flores. Nangihina at gumagapang na saan na Jimmy. Nang tuluyan siyang tumayo, may hinugot siya sa likod niya at nakita kong isang dagger. Naging mabilis ang pangyayari sa pagitan namin ni Jimmy. Di agad ako nakaiwas nang sumugod siya kaya nasaksak niyang balikat ko. Nariin naman ako napahawak at nanilisik siyang tinignan. Na makita kong papasagod na siya sa direksyon ko, mabilisan kong dinampot ang nakatabing vase at malakas na hinampas sa ulo niya. Tumigil siya at kinuha kong pagkakataon na muling bumawi sa kanya. Akmang sisipain ko sana siya pero mabilis niyang hinawakan ng paa ko at malakas akong binagsak sa babasaging lamesa. Dahil sa ginawa niyang yun, nakaramdam ako ng matinding hilo. Mas lalong tumindi ang kirot sa balikat ko. Ramdam ko na rin ang bumaong bubog sa mga kamay ko. Talagang babae ka? Kailan ka ba mawawala sa landas ko? Dinig kong pagmumura niya at ramdam na ramdam ko ang galit sa mga salitang binibitawan niya. Kahit nahihilot ang hihina, hindi agad ako sumuko. Nananalangin din ako na sana'y dumating si Gabriel dahil hindi ko na kaya pang sumunod na mangyayari. Kaya gumapang ako at pilit tumayo pero impit ako napasigaw. Nang muli akong higitin ni Jimmy, malakas sa sinandal sa malamig na pader. Ano, Colleen? Suko na? Akala ko ba matapang ka? Ipakita mo sa akin yung tapang mo. Matapang ka lang yata kapag katabi mo yung asawa mo eh. Pangungot niya niya at nagsimula na namang kumulo ang dugo ko. Hinawakan na rin ang kwelo niya. Naghahalo ng dugo naming dalawa sa damit. Parehas na rin tumutulo ang dugo sa mukha namin dahil sa mga bubog na tumama. Kahit hinanghinan at gusto nang pumikit ng mata ko, nilabanan ko to. Gago, wag mo akong itutulad sa'yo. Imbes harapin mong responsibilidad mo, tinatakbuhan mo pa? Ano ka? Duwag? Total duwag ka naman talaga. Ani ko at malakas pang tumawa. Kitang-kita ko ang panginig ng kamay niya. Daang-daang tinaas ang dagger na hawak niya. Imbes matakot, gagawin niya pang mas lalo ko siyang inasar. Nakakatawa kasing makita kung para siyang mamula dahil sa sobrang galit. Akmang isasaksak niya sa akin ang hawak na dagger. Napasingap na lamang ako nang umalingangaw ang tunog ng isang baril at nabitawan ni Jimmy ang hawak niya dahil nadaplisan ang kamay niya. Pero ang masala nakapagpagulat sa akin, may tumalsik na dugo sa pisngi ko at pagtingin ko kung ano nangyari, hawak-hawak na ni Jimmy Maceda ang balikat niya. Nang dahil doon nabitawan niya ako, tuloy na akong bumagsak sa sahig. Kahit na nalabong paningin, pilit ko pa rin hinahanap ang taong gumawa noon. Pagtingin ko sa harap ko, hindi ko maiwasang umiti na makita ko si Gabriel. Ngayon sobrang dilim ng aura habang pinapaulanan si Jimmy ng bala.
Hindi siya ang Gabriel na kilala ko at minahal. Ibang-iba ang Gabriel na kaharap ko ngayon. Puno ng galit, poot, at pagkamuhi ang mga mata niya. Dumating ka, Gabriel. Mahinang bulong ko, tuloy na bumigay ang katawan ko. Napahiga na lang ako sa malamig na sahig. Dahil doon napatingin sa akin si Gabriel. At nang makita niya ang sitwasyon ko, mas lalo pang nagdilim ang mukha niya. Kahit hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko, pilit ko pa rin binubuksan ang mga mata ko. Bago pa ako tuloy ang lamunin ng kadiliman, nabigla ako sa sunod na nangyari kay Jimmy Maceda. Tumalon siya pababa sa ikasampung palapag ng building. Para lang makatakas. Mommy, wake up! Nagising na lamang ako sa malakas na iyak ni Howard. Naramdaman ko rin ang maliit niyang kamay na yumugyog sa balikat ko. Nantuloy na makapag-adjust ang mata ko sa liwanag, tumambad sa akin ang mukha na mag-ama ko at di ko maiwasang mapangiti dahil sa nasaksihan ko. Si Howard na ngayon sobrang higpit ng pagkakayakap sa akin habang si Gabriel na may punong-puno ng pag-aalala ang mukha niya at mahigpit na nakahawak sa isang kamay ko. I'm awake now. Stop crying, baby. Pangaalo ko sa kanya. Saka ako mabilisan na lumapit sa ama niya at doon naman yumakap. Daddy, Mommy is awake na po. Let's pray po kay Lord kasi ginising niya po si Mommy. Umiiyak pa rin saan ni Howard kaya tumango naman si Gabriel. Tinawag si Lance na ngayon nakatayo sa harap ng pinto. Lance, pwede bang ilabas mo muna si Howard? May pag-uusapan lang kami ng asawa ko. Habilin niya kaya mabilis siyang sinunod ni Lance. Pero ayaw namang bumitaw si Howard sa ama niya. Daddy, pwede bang dito na lang po ako? Promise po, I will behave po. Saad ng anak ko kaya ngumiti si Gabriel. Hinalika ng noon ng anak. Later, baby. Sa ngayon, sama ka muna kay Tito Lance, okay? Paninigurado ni Gabriel kaya walang nagawa ang isa. Tuloy ang lumabas ng kwartong dalawa. Nang makasiguradong nakalabas na ang dalawa, naramdaman na lang ang mainit na bisig ni Gabriel. Pumalibot sa katawan ko. Kaya napapikit ako at din namang init ng katawan niya. Mabuti naman at gumising ka na. Akala ko iiwan mo na ako. Puro ng takot ang boses ni Gabriel kaya humiwalay ako sa yakap niya. Hinawakan na magkabilang pisngi niya. Hindi ako mawawala sa iyo, Gabriel. Nakangiting saad ko at magang hinalikan ng labi niya. I love you. Sorry kung tinakot kita. Bulong ko na maghiwalay ang labi naming dalawa. Diretso siyang tinitigan sa mata. Ilang araw na akong tulog, pagtatanong ko. Isang araw, sabi naman ng doktor bumabawi ka lang daw ng lakas dahil sa nangyari. Di naman daw malalim ang sugat na nakuha mo. Paliwanag niya kaya't napatango ako. Hindi pa rin si Jamie nagbabago. Kala niya basta-basta na lang kung mawawala sa landas niya. Manigas siya. Di ko mapigilang si Ad kaya't naramdaman kong muli ang kamay ni Gabriel sa pisngi ko at pinaharap sa kanya. Colleen, kapag talaga natapos ng lahat, kapag nahuli na natin si Jamie Maceda, kapag napagbayaran niya ng lahat ng kasalanan ginawa niya sa atin, pakakasalan ulit kita. Pakakasalan ulit kita, Colleen? Happy birthday, Howard! Masayang sigaw namin at nagpalakpakan. Kitang-kita ko siya sa mukha ng anak ko dahil kumpleto kami ngayong birthday niya. Blow your candle, baby, and make a wish. Malambing na saad ko kaya't napatingin siya sa akin. Mahinang tumango. Mariing pumikit si Howard at may binilong na hindi ko naman narinig. Pagkatapos yon hinipan niya ng kandila kaya muli kaming nagsigawan lahat. Nangunguna pa ang boses ni JC. Kain na! Sigaw niya dahilan para magtawanan ng kasamahan namin haba ako na may napailing. Mommy, Daddy, thank you po kasi tinupad niyo po ang wish ko na kumpleto tayo sa birthday ko. You are the best gift that I have. Malambing na wika niya sa amin at di ko maiwasang umiyak. Naramdaman kong pagyakap sa amin ni Gabriel at nang tignan ko siya'y nakatingin siya sa mga mata ko. Kitang-kita kong pagmamahal na bumabakas sa mga titig niya. Mahal na mahal din kita, Gabriel. Thank you, baby, for making us happy. You and your mom is the most valuable gift that I received. I love you, my mafia son. Saad ni Gabriel. Hinalikan sa noo si Howard. Kaya yumakap si Howard sa kanya at sa akin naman pumaling ang paningin niya. I love you more, Colleen, my wife. Malambing na saad ni Gabriel kaya matamis ko siyang litian at mabilisang hinalikan siya sa labi. I love you, Gabriel. Saad ko at tandang tumalikot para puntahan sila mama na ngayon nakatitig na sa akin. Kumuway ako at nakitang nilahat ni Papa ang dalawang braso niya na akala mo naghihintay na yakapin ko siya. Kaya natawa ko at tumakbo sa direksyon niya para salubungin ko siya. Naramdaman ko na lang ang mahigpit na yakap sa akin ni Papa nang makapunta na ako sa kanila. Natawa pa ako nang buhatin niya ako ng konti at iniikot. Ang bigat na ng prinsesa ko Aniya kaya natawa naman ako.
Namiss ko kayong dalawa. Mahinang usal ko at naramdaman ko rin ang pagyakap ni Mama. Napapikit na lamang ako at di ko maiwasang makaramdam ng kapayapaan sa nangyayari ngayon. Konting tiis na lang, Colleen. Malapit na. Malapit ka na ulit maging payapa. Konting tiis na lang. Hoy, ang daya, parang di ko anak. Grabe talaga kayo sa akin. Talagang di niyo ako sinali sa yakap. Pagtatampo ni JC at nakasingit na sa amin. Muntikan pa nga kami matumba. Buti na lamang magaling bumalanse si Papa. Nang humiwalay na ako, hinahaplos naman ni Mamang buho ko, habang si Papa na may tinitingnan ng mga sugat na natamo ko. 2 araw na nakakalipas, simula na magkainitan kami ni Jimmy Maceda. Pa, buhay pa ako, okay? Kaya kumalma ka dyan. At saka makikita rin naman ulit ang demonyo na yun. Pinagpapahinga ko lang para handa siya kapag ililibing na siya. Nakuha ko pang magbiro, kaya malakas na tawa si JC at inakbayan ako. Kaya love kita, bunso. Talagang manang-mana ka sa akin. Aniya, kaya hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Sigurado ka bang sa'yo ko nagmana? Biro kong tanong kaya nakita ko na mula ang tenga niya, senyalas na naiinis siya sa narinig. Aba, malamang. Kapatid mo kaya ako. Pasalamat ka nga na may sobra kang gwapong kapatid. Mahabang saan niya, takmang aasarin niya na sana ako. Pero biglang pumagit na si Papa, sinaway siya. Enough. May asawa at anak na kayong 2. Grabe pa rin kayo mag-aasaran? Aniya, kaya't nanlaki ang mata ko nang irapan ako ni JC at basta-basta na lamang umalis sa harapan naming 3. Ang pangit mo magtampo, bulong ko at napailing na lamang. Mamala, papalo. Sabay kaming lumingon nang marinig kong boses ni Howard. Nakita kong buhat-buhat siya ni Gabriel na ngay seryoso lamang ang mukha. Palihim naman akong ngumiti kay Papa at ganun din siya. Seryoso rin ang mukha niya. Hello there, little boy. Happy birthday. Here's our gift. Nakangiting saad ni Mama at may nilabas na malaking Spider-Man na teddy bear, kaya naman di maiwasang sumigaw ng anak ko. Niyakap ang lola niya. Habang si Gabriel naman nag-bless kay Papa, mabilis ang sumuludo na ikinatango lamang ng ama ko. Salamat po sa pagpunta, Mr. Flo. Pinutol ka agad ni Papa ang sinasabi ni Gabriel, kaya nangunot naman ang noo ko. Masyadong blanco ang ekspresyon ni Papa pagdating kay Gabriel. Hindi ko mabasa ang emosyon niya. Masyadong magaling magtago. Natatakot dahil hindi ko naman alam kung anong iniisip niya tungkol sa'yo. Huwag ka masyadong formal pagdating sa amin, Gabriel. Parte ka na rin ng pamilyang to. Asawa ka ng anak ko, kaya Papa na lang itawag mo sa akin. Mahinahong paliwanag niya. At sa kauna-unang pagkakataon, ngumiti siya kay Gabriel. Ako naman hindi ko mapigilang mangilid ang luha ko dahil tinanggap niya na si Gabriel sa magkabilang pamilya namin. Nang tingnan ko ang asawa ko, baka sa mukha niya ang saya sa narinig. Salamat po, Papa. Nakangiting sagot ni Gabriel, kaya tinapik lamang siya ni Papa sa balikat. Tinabihan ako ni Gabriel at tinawakan sa bewang. Pagkatapos niyang maisagawa ang plano tungkol kay Jimmy Maceda, anong sunod niyang gagawin? Tukoy ni Papa sa aming 2, kaya nagkatingin naman kami ni Gabriel bago sumagot. Magpapakasal po ulit kaming 2 ni Colleen, sagot ni Gabriel. Lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Hindi ko na muna ibinubala mga taong nasa loob dahil nagkakasiyahan pa sila. Ibinulsa ko ang 2 kamay ko at malakas na bumuntong hininga. 2 araw na ang pananahimik ni Jimmy Maceda, dahilan para mabahala ako. Kahit alam kong napuruhan siya sa huli naming pagkikita, hindi pa rin ako makampante, lalo na sa kaligtasan ng anak ko. Hindi ko alam kung bakit nadamay pa ang mga taong nasa paligid ko. Kahit simulat sa pool pa lamang tayong kaming 2 na Jimmy Maceda ang magkaaway. Kailan bang idamay niya lahat ng importanteng tao sa buhay ko? Kailan mo ba ako titigilan? Kailan mo kami tatantanan? Kapag wala na ako? Kailan ko bang mawala sa landas mo para lang tumigil ka, Jimmy? Hindi ko na mapigilang bulalas. Napapikit ng tumama sa mukha ko ang malamig na simoy ng hangin. Sino bang may sabi na kailangan mong mawala para lang tigilan ka niya, Colleen? Napatingin ako sa taong bigla na lang tumabi sa akin. Sinagot ang tanong ko. Ang kaninang tensyonado kong paghinga, biglang kumalma nang dumating sa JC. Ganoon naman talaga ang lagi niyang hinihiling sa akin kapag nakikita kaming 2. Sagot ko naman at di nakaligtas sa mata ko ang pangisi niya. Kapag ba nawala ka sa landas niya, magiging masaya ba kami, Colleen? Paano kaming maiiwan mo? Paano yung sakripisyo ninyong 2 ni Gabriel? Ipupunta mo nilang ba sa wala? Sunod-sunod niyang tanong at sa kauna-una ang pagkakataon, wala ako may iba tong sagot sa kanya. Masyado naging okupadong isip ko ngayon.
Maski ang pagsagot sa kanya hindi ko na magawa, kaya umiwas na lang ako ng tingin, mariing pumikit. Alam mo ba, papayag ako na gawin sa akin ni Jimmy yon? Ang mawala sa landas niya? Syempre hindi. May dahilan ako para labanan lalo siya. May asawa at anak ako naghihintay sa akin, JC, kaya hindi ako pa pwedeng mawala. Mahabang litanya ko kaya naramdaman kong pag-akbay sa akin ni JC. Tahimik lang naming pinapakinggan ang tawanan sa loob ng bahay namin. Pero naputol ang pag-i-emote naming dalawa na may mag-doorbell kaya't sabay kami nagkatinginan. Alam ko narinig nila sa loob ng pagtunog ng doorbell dahil tumigil sila sa kasiyahan. Habang kami ni JC naging alerto at nilabas ang baril namin. Mabilisan kaming pumunta sa harapan ng gate at pagkabukas na ibaba namin ang baril na hawak namin dahil wala namang tao. Nakita ko ang pagsilip sa labas sa JC at ako naman napansin ko ang isang box sa lapag kaya naman mabilisan ko itong pinulot at pinuksan. Shit! Hindi ko na mapigilan ng mugmura kaya naman namalayan ko na lamang may kumuha nito sa kamay ko. Pagtingin ko sino asawa ko pala na nakikitang galit sa mukha niya. Umigting ang kanyang mga panga sa nakita. Ang laman kasi ng box, picture namin, pero may X ang mukha ko at tugo ang pinanggamit dito. Kinuha ko ang papel na nakatiklop at binasa ito. Be ready. You are the one who will experience death, Colleen. Kinabukasan natagpuan ko na lamang sarili ko. Kaharap na JC at Gabriel na ngayon seryoso nag-uusap sa harapan ko. Base pa lang sa mga pinadala ni Jimmy, si Colleen lang talagang gusto niyang mawala sa landas niya at landas natin. Saan ni JC kaya pinag-cross ko ang braso ko, taimtim silang pinapakinggan. Bakit asawa ko lang? Ganyan ba kalaki ang galit niya kay Colleen? Pero bago niya gawin yon, sisiguraduhin natin na siya ang unang mawawala sa landas natin. Sagot naman ni Gabriel, kaya't lihim akong napairap. Alam niyo kayong dalawa, huwag niyong isipin muna kung paano natin maalis sa Jimmy sa landas natin. Ang isipin muna natin kung ano talagang pinaka-final plan natin bago tayo sumugod. Suggestion ko kaya natigilan ang dalawa, nagkatinginan. Oo nga no? Minsan kasi Gabriel, gamitin mo rin yung utak mo. Natatawang biro ni JC pero sinaman lang siya ng tingin ni Gabriel at sa akin naman tumitig. What's your plan, wife? Nakangiti ang pagtatanong ni Gabriel sa akin, kaya may hinugot ako sa likuran ko na isang brown envelope. Malakas na binagsak sa harapan nila. Kitang-kita kong gulat sa mukha nilang dalawa dahil sa sinabi ko. This is the final plan. Kaya palang tahimik mo? Naunahan mo na kami. Ilang araw mong ginawa to? Tukoy ni JC sa envelope na hawak niya at sinimulan na tong basahin. Simula na makapagpahinga ako ng 2 araw. Sinulit ko na eh. Sagot ko naman at napatin ako kay Gabriel nang tawagin niya ang pangalan ko. Wife, bakit di ka nagsabi sa akin? Ramdam ko ang tampo sa boses ni Gabriel, kaya tumayo ako at lumipat ng pwesto para tabihan siya. Inawakan ko ang kamay niya at nakangiting tumitig sa kanya. Ang dami mo pang iniintindi ng mga oras na yan, Gabriel. Ayaw ko naman na pati kay Jimmy mamroblema ka, kaya ako nang gumawa ng hakbang na gawin ng plano. Ang dami mo nang iniisip, dadagdag pa ba ako kung kaya ko namang gawin? Dahilan ko kaya tumagal ang pagkakatitig niya sa akin. Hinalikan niya naman ang noo ko. Pwede ko na ba kayong kausapin tungkol sa plano? Pwede ko na ba kayong abalahing dalawa? Pagsingit ni JC, kaya mabilisan akong umalis sa pagkakayakap sa asawa ko at hinarap na rin siya. Base sa mga nakuha mong impormasyon, sa Tagaytay nagtatago sa Jimmy. Matapos rin niyang maikwentro 2 araw, nakakalipas doon pa rin nagpapagaling. Paliwanag niya na kinatango namang dalawa ni Gabriel. At saka sa 2 araw na yon napag-alaman ko rin na yung bahay niyan talagang takbuhan ni Jimmy kapag nasugatan o malala ang tama. Kumbaga yan ang rest house niya. Dagdag ko naman at nilipat si JC sa kabilang pahina para ituloy ang binabasa. Sa loob ng 5 taon, nagtago si Jimmy Maced sa Iloilo para magpagaling at bumawi ng lakas dahil sa ginawa ni Gabriel. 3 taon itong nagtago sa Iloilo, 2 taon sa Cebu, para alamin ko na saan namang oras na yon, Colleen. Kaya pala hindi natin matagpuan ang isang Jimmy Maceda. Nag-disguise pala ito kapag nakaharap niya isa sa mga tauhan ng mga Dela Merced at Flores. Aniya, kaya napatango naman ako. Magaling din palang magtago ang demonyo, no? Natatawang tanong ni JC. Maingat na binaba ang envelope. Sa harapan namin, lumikwadro ito at nagbabalik-balik ang tingin sa aming dalawa ng asawa ko. Kailan natin susugurin si Jimmy Maceda? Sa mga nakuhang impormasyon pa lamang ni Colleen, panalo na kaagad tayo. Hanggang ngayon malala pa rin ang tama niya dahil sinong tanga
Ang tatalon sa ikasampung palapag para lang makatakas sa isang demonyo, di ba? Pang-question ni JC kaya hindi ko maiwasang matawa. Alam mo naman, pagdating sa katangahan at kabobohan talagang nangunguna si Jimmy. Tingnan mo, hindi niya na napansin na nakuha natin lahat ng impormasyon para tapusin siya. Mahabang usal ko kaya narinig ko ang pagtawa ni Gabriel. Mamayang gabi tatapusin na natin ang lahat. Matigas sa sambet ni Gabriel kaya't sabay kaming napatingin sa kay JC na parehas ang lalaki ang mga mata. Agad ko siyang hinawakan sa kamay. Seryoso ka? Sabay naming tanong ni JC. Kaya mabilis nang tumango si Gabriel. Sirenyosan si JC na tawagan ng mga tauhan niya dahil magsisimula kaming pag-usapan. Ang pagsugod mamaya sa pinagtataguan ni Jimmy Maceda. Call the agents. JC, pati na rin ang mga patauhan mo para masabihan ang pagsugod mamaya. Mahalaga ang oras sa kinakaharap natin ngayon. Kailangan hindi makatakas ang muli ang Jimmy niyan at pagbayarin sa lahat ng mga naging kasalanan niya. Matapang na sambit ni Gabriel, kaya naman wala nang nagawa ang kapatid ko, kundi ang sumunod. Nang maiwan na kami ni Gabriel, marahan kong hinawakan ang pisngi niya at hinaplos ito. Nakita ko naman na lumalamlam ang mata niya dahil sa ginawa ko. Gusto ko matapos na ang lahat ng to. Gusto ko matahimik na tayo. Ayoko nang gumising sa araw-araw na may takot at pangamba sa dibdib ko. Ayokong gumising na wala kayo sa tabi ko, na hindi ko kayo mahawakan ulit kapag tuloy na kayong nakuha sa akin ni Jimmy. Ayoko maranasan na nangyari sa 5 taong lumipas. Paliwanag ni Gabriel. Kitang-kita ko kung paano mamungay ang mga mata niya, do'y tuloy ang nahulog ang luhang kanina niya pang pinipigilan. Nang di na makayanan ng emosyon na lumulokob sa pagkatao niya, niyakap niya ako at sinubsob ang mukha niya sa leeg ko. Hinaplos ko naman siya at pilit pinapakalma. Gusto ko nang makawala sa nakaraan natin, Colleen. Gusto ko nang mawala sa landas natin ng isang Jimmy Maceda. Gusto ko nang matahimik. Gusto ko nang maging masaya tayo. Humihikbing saan niya kaya hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng luha ko dahil sa mga narinig ko sa kanya. Ngayon ko lang ulit siya nakita naging miserable. Ngayon ko ulit nakitang umiyak ang isang Gabriel de la Merced. Kaya humiwalay ako at nakangiting hinarap siya. Pinunasan ko rin ang luhang tumutulo pababa sa pisngi niya. Hinalikan kong labi niya at pinagdikit kong noo naming dalawa. Tatapusin na natin ang lahat ngayong gabi, Gabriel. Magiging masaya na tayo. Hindi na tayo matatakot kada gigising tayo. Paninigurado ko kaya tumango siya at hinalikan ng maray ng labi ko. Please don't sacrifice your life, wife. Please don't. If ever that happened, you will be the cause of my death. Agents, listen. Matigas ang sambit ni Gabriel kaya't sa kanya natuon ang atensyon ng lahat ng kasamahan ko. Sa kabilang conference room naman mga tauhan ng pamilya namin na tinawagan ni JC. Binuksan ni Gabriel ang laptop at projector niya para pakita ang lugar na kinaroroonan ngayon ni Jimmy Maceda. Kaya ang iba ay naging seryosong taimtim na nakikinig sa asawa ko. This is the current hideout of Jimmy Maceda. Tagaytay is the exact location that we're going to hunt him down. Agents, oras na bababa kayo sa mismong lugar, pumalibot kagad kayo. Palimula ni Gabriel kaya't napatango naman ang lahat habang ako'y nakahawak sa cellphone ko. Dahil oras na makatulog si Maceda panigurado, tatakas na naman siya kaya nararapat lang na maging alerto tayo. Dagdag niya pa kaya't sumingit ako. Also, oras na mahuli natin si Maceda either buhay o patay, umalis kagad tayo sa lugar na yon. Why? Takang tanong ni JC na makapasok sa conference room. Kaya ngumisi ako tinas ang remote na hawak-hawak ngayon. May pinatanim akong bomba. Gusto kong maranasan niya kung ano ang impyerno. Nakangising saad ko kaya umani ng iba't ibang reaksyon ng mga taong nasa paligid ko. Nang tingnan ko si Gabriel, nakangiti ito ng malawak sa akin. Hey Mountain, kaya kinindutan ko siya at muling tinagong hawak ko. Kahit kating-kati na akong pindutin to, pinigilan ko ang sarili dahil gusto ko sa mismong harapan ko makita naghihirap ang isang Jimmy Maceda. Lagi mo na lang akong ginugulat sa lahat, misis ko. Alas ni Gabriel kaya hindi ko maiwasang matawa. Hinawakan ko ang kamay niya at tumingin sa kanya. Ako lang to, Gabriel. Lagi kang humahanga sa akin eh. Mahanging saad ko kaya't lumakas pang lalong tawanan namin. Di ko mapigilan tumitig sa kanya. Sa ngiti niyang maganda, ang tawa niya na parang isang musika. Kapag pinapakinggan mo magiging kalmadong lahat. Marinig ko pa kaya yan? Umiwas ako ng tingin at muling nanahimik. Inalis ko ang mga negatibong bagay na tumatakbo sa isipan ko. Nang mapansin ng katabi ko ang pananahimik ko, siya naman ang humawak sa kamay ko. May problema ba tayo? Nag-aalala niyang tanong kaya pilit akong ngumiti at inilingan siya. Wala.
Masaya lang akong matatapos ang lahat. Dahilan ko kahit naramdaman ko ang pagkaplos niya sa kamay ko at tinalika ng palad ko. Konting tiis na lang, Colleen. Magiging malayo na tayo. Tumigil ang sasakyan namin nang marating kami sa harapan ng gate namin. Nakita ko naman na mabilis ang pagkilos ni Lance nang malaman niyang kami ang nasa labas. Bago kami tuluyang pumasok, sumaludo pa siya kaya binuhusan na lang siya ni Gabriel bilang tugon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.